Panibagong araw, pagpapala po sa ating lahat, mga minamahal. Muli, ipagpatuloy po natin ang paghatid ng Ebanghelyo. Sa Ebanghelyo ni Juan, Kapitulo 16, versikulo 16, hanggang 33. At ito po ang ating babasahin. Kaunting panahon na lamang at hindi na ninyo ako makikita. At pagkaraan ng kaunting panahon pa, ako'y inyong makikita uli. Nag-usap-usap ang ilan sa mga alagad, ano kaya ang ibig niyang sabihin? Bakit niya sinabing kaunting panahon na lamang at hindi na natin siya makikita? At pagkaraan ng kaunting panahon pa ay makikita uli. Sabi pa niya, sapagkat ako'y paroroon sa Ama. Ano kaya ang ibig sabihin ng kaunting panahon na lamang? Hindi natin maunawaan. Naramdaman ni Jesus na ibig nilang magtanong. Kaya sinabi niya, nagtatanungan kayo tungkol sa sinabi kong kaunting panahon na lamang at hindi na ninyo ako makikita. At pagkaraan ng kaunting panahon, ako'y inyong makikita uli. Sinabi ko sa inyo, tatangis kayo at magdadalamhati. Ngunit magagalak ang sanlibutan. Matitigib kayo ng kalungkutan, subalit ito'y magiging kagalakan. Kapag nagdaramdam na ang isang babaeng manganganak, siya'y nahapis sapagkat dumating na ang oras ng kanyang paghirap. Ngunit pagkapanganak, hindi na niya naalaala ang hirap. Siya ay nagagalak dahil sa ipinanganak na sa sanlibutan ang isang sanggol. Gayon din naman kayo, nalulumbay kayo ngayon, ngunit muli akong makipagkita sa inyo at mag-uumapaw sa puso ninyo ang kagalakang hindi maagaw ni naman. Hindi na kayo kailangang magtanong sa akin sa araw na iyon. Tandaan ninyo, anumang hingin ninyo sa Ama sa aking pangalan, ay ibibigay niya sa inyo. Hanggang ngayon ay wala pa kayong hinihiling sa Kanya sa pangalan ko. Humingi kayo at kayo'y tatanggap upang malubos ang inyong kagalakan. Ang mga ito'y sinabi ko sa inyo ng patalinghaga, subalit darating ang panahon na hindi na ako magsasalita sa inyo ng gayon. Tuwiran ko nang sasabihin sa inyo ang tungkol sa Ama. Sa araw na iyo'y hingi kayo sa Kanya sa aking pangalan at hindi ko sinasabi sa inyo na dadalangin ako sa Ama para sa inyo, sapagkat inibig nga kayo ng Ama. Iniibig niya kayo sapagkat ako'y iniibig ninyo at naniwala kayong nagmula ako sa Diyos. Ako'y mula sa Ama at naparito sa sanlibutan. Ngayon, aalis ako sa sanlibutan at babalik sa Ama. Sinabi ng kanyang mga alagad, ngayon po ay tuwira na ang inyong pangungusap sa amin at hindi na patalinghaga. Alam na naming batid ninyo ang lahat ng mga bagay at hindi na kailangang tanungin ni numan. Dahil dito, naniniwala kaming kayo ay mula sa Diyos. Sumagot si Jesus, naniwala na ba kayo ngayon? Darating ang oras at ngayon na nga na magkakawatak-watak kayo, magkanya-kanyang lakad kayo at iiwan ninyo ako. Gayon may hindi ako nag-iisa
sapagkat kasama ko ang Ama. Sinabi ko ito sa inyo upang kayo magkaroon ng kapayapaan sa pagkikipag-isa sa akin. Mayroon kayong kapigatian dito sa sanlibutan, ngunit lakasan ninyo ang inyong loob na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Purihin pagkabasa ng salita, Juan Kapitulo 16, versikulo 16 hanggang 33. Dito mga minamahal, muli, ang kausap dito ng Panginoong Jesucristo ay ang kanyang mga alagad, ang kanyang mga apostoles, na sila ay kanyang pinagsasabihan dito sa Juan Kapitulo 16, versikulo 16 hanggang 20 ang tungkol sa kanyang paglisan. Na bagamat siya ay aalis, ngunit pansamantala lamang. Dalawang klase ang tinutukoy rito ni Jesucristo, ang kanyang pag-alis na siya ay hulihin ng mga Hudyo, ipako sa krus, siya ay mamatay, ililibing, ngunit siya ay babangon muli mula sa mga patay, mabubuhay siyang muli sa magitan ng kapangyarihan ng Diyos Ama, at siya ay muling makipagkita sa kanila. At ang pangalawang tinutukoy niya, na siya lilisan at hindi na nila siya makikita, ay ang pag-akyat naman niya sa langit. Ngunit siya ay babalik din sa ikalawang pagkakataon, ngunit sa pagdating na ng Judgment Day. Kaya pansamantala habang siya ay kasama pa nila, kaya pinapalakas ni Jesucristo ang kalooban ng kanyang mga alagad. Sinasabi pa niya, nagbigay siya ng halimbawa dito sa Juan Kapitulo 16, versikulo 21 hanggang 22. Ng kanyang halimbawa, ang sabi niya, kapag naramdaman na ang isang babaeng manganak, siya ay nahapi sapagkat dumating ng oras ng kanyang paghihirap. Ngunit pagkapanganak, hindi niya malaala ang hirap. Siya ay nagagalak dahil sa ipinanganak na sa sanlibutan ang isang sanggol. Gayon din naman kayo, nalulumbay kayo ngayon, ngunit muli ako makipagkita sa inyo at mag-uumapaw sa puso ninyo ang kagalakang hindi maagaw ni naman. So dito mga minamahal, ang tinutukoy rito ni Jesucristo, ang halimbawa ng isang babae nagdalang tao at malapit na manganak, ay talagang dadanas siya ng kahirapan. Habang siya ay nagli-labor, ibig sabihin, habang nasa proseso ang paglabas ng bata, ay naramdaman ng ina ang sakit, pag-alala, at dagok ng hirap ng pagtitiis. Kaya kalungkutan dahil sa ang kanyang panganganak ay sadyang maramdaman niya ang sakit, ang kanyang pag-iri, ang kanyang kalumbayan, mga pag-alala kung ano ang mangyari sa kanya at tungkol sa kanyang anak. Ngunit paglabas ng sanggol ay hindi talagang intindihan ang sobrang galak na nag-uumapaw dahil napagtagumpayan niya ang hirap ng panganganak ng isang sanggol. Kaya, kumbaga, ang mga tao sa sanlibutan
lalo ng kanyang mga alagad, bagamat kapiling nila ang kinikilala nilang tagapagligtas at Panginoon, ay katulad ng babae na anak, dadanas sila ng paghihirap. Dadanas sila ng kalumbayan, dadanas sila ng mga kalungkutan hanggang malampasan nila ang mga paghirap at sila ay magiging maligaya magpakailanman. Ito mga minamahal ang halimbawa sa buhay natin sa mundong ito. Hindi natin maiwasan ang dagok ng buhay, mga problema, pag-uusig, paghirap, hanggang sa ating ikamamatay. Ngunit dahil sa tayo ay ipinanganak muli, katulad ng halimbawa na ibinigay ng Panginoon Jesucristo tungkol sa babaeng nanganak, may panibagong buhay na darating. Ganyan din ang sa atin, mga minamahal. Marami tayong kalungkutan, marami tayong kahirapan, marami tayong naranasan ng mga problema. Nagsusumikap tayo sa araw-araw, ngunit nandyan pa rin ang kahirapan, hindi natin maintindihan kung malampasan ba natin, kung tayo ba'y mabubuhay pa doon sa gusto nating mga pangarap na ating marating. Ngunit dahil sa ating panampalataya sa Panginoon Jesucristo, ay katulad din naman yan na dumanas ng paghihirap sa mundong ito, ay maghirap din tayo. Dahil tayo bilang mga alagad na sumasampalataya sa Diyos, na kung ang ating Panginoon ay dumanas ng paghihirap, ganoon din naman, danasin din natin ang mga kahirapang Kanyang nararanasan. Yan ang nagbibigay sa atin ng karapatan na tayo ay mga tapat na alagad ng Panginoong Hesukristo. Kaya, ang atin lamang pag-asa ay ang pangako ng Diyos. Dito sa Juan Kapitulo 16, versikulo 23 hanggang 24, sinabi niya, hindi na kayo kailangang magtanong sa akin sa araw na yon, tandaan ninyo anumang hingi ninyo sa Ama sa aking pangalan ay ibibigay niya sa inyo. Hanggang ngayon, wala pa kayong hinihingi sa Kanya sa pangalan ko. Humingi kayo at kayo tatanggap upang malubos ang inyong kagalakan. Tandaan natin na ang ating kinikilalang Diyos Ama ay ang Panginoong Hesus. Na ang Kanyang pangalan ay tatawagin nating Ama na walang hanggan, at ang Kanyang pangalan ay kilalanin nating Diyos na makapangyarihan. Isaiah 9:6. Kaya sinasabi ni Jesucristo sa Juan 16:23, ay tandaan ninyo, anumang hingi ninyo sa Ama, sa aking pangalan, ay ibibigay niya sa inyo. Sabi ni Jesucristo, hingi tayo sa Ama sa pangalan ni Jesus. Bakit? Dahil ang pangalan ni Jesus ay tawaging Ama. Kaya pagka tayo ay nanalangin, sabi natin Ama, kaya nagsabi tayo sa pangalan ni Jesus. Ngunit, sinasabi rin ni Jesus na maaari rin namang tayo ay humiling diretso sa Kanya, ating tawagin siyang Ama. Versikulo 24, hanggang ngayon, wala pa kayong hiniling sa Kanya sa pangalan ko. Humingi kayo at kayo tatanggap upang malubos ang inyong kagalakan. Kaya kung kinikilala ninyo ang Panginoong Hesus na siya ang Diyos Ama, batay sa propesya ni Isaiah 9:6, ay matanggap
ninyo ang inyong hinihiling. Kaya nga si Lord Jesus ay ating tanggapin na Panginoon at tagapagligtas. Siya ang ating Panginoong Diyos na ating tagapagligtas. Dahil ang kanyang pangalan ay tatawaging Diyos na makapangyarihan at Ama na walang hanggan. Kaya tinuruan niya ang kanyang mga alagad kung paano manalangin. Ang sabi niya, manalangin kayo, Ama namin. Yan ang sinasabi niya sa Mateo Kapitulo 6. Kaya mga minamahal, kung tingnan natin ang Mateo Kapitulo 6, upang lubos na inyong makilala ang Diyos Ama na ang tawag sa Kanya ay Jesus. Ang sabi niya rito, Mateo 6, versikulo 5 hanggang 13. Ang sabi rito, at kung manalangin kayo, huwag kayong tumulad sa mga mapagpaimbabaw. Mahilig silang manalangin ng patayo sa mga sinagoga at sa mga panulakang daan upang makita ng mga tao. Sinabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit, kapag manalangin ka, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang pinto sa kamanalangin sa iyong Ama na hindi mo nakikita. At gagantihin ka ng iyong amang nakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim. Sa panalangin ninyo, huwag kayong gagamit ng napakaraming salita gaya ng ginagawa ng mga hintil. Ang akala nila ay pakinggan sila ng Diyos dahil sa dami ng kanilang salita. Huwag ninyo silang tularan sapagkat alam na ng inyong Ama ang inyong kinakailangan bago pa ninyo hingin sa Kanya. Ganito kayo manalangin. Ama namin, nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo, ikaw nawa ang maghari sa amin, sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan mo kami ng pagkaing kailangan namin sa araw-araw. Patawarin ninyo kami sa aming mga kasalanan tulad ng aming pagpapatawad sa mga nagkasala sa amin, at huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok, kundi ilayo mo kami sa masama. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan, ang kapurihan magpakailanman. Amen. Ito ang tinuturo ng Panginoong Hesus na manalangin tayo sa Ama sa Kanyang pangalan. Kaya, Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Ating sinasamba ang Ama sa pangalan ni Jesus. Kaya mga minamahal, panahon na upang kilalanin ninyo si Jesus na Diyos Ama at Diyos na makapangyarihan. Isaiah 9:6. Yan ang tinuturo niyang panalangin, Ama namin. Manalangin kayo sa pangalan ni Jesus. Juan Kapitulo 16, versikulo 23-24. At dito sa Juan Kapitulo 16, versikulo 25 hanggang 33, ito ang ating mabasa. Ang mga ito ay sinabi ko sa inyo ng patalinghaga, subalit darating ang panahon na hindi na ako magsalita sa inyo ng gayon. Tuwiran ko nang sabihin sa inyo ang tungkol sa Ama.
Sa araw na yaon, hingi kayo sa Kanya sa aking pangalan. Kaya mga minamahal, humiling tayo, manalangin tayo sa pangalan ni Jesus. Kaya, pwede nating sabihin, Ama, tapos sabihin natin, in Jesus' name, Amen. Pwede rin sabihin natin, Lord Jesus, diretso ang ating pagsambit ng Kanyang pangalan dahil atin siyang sinasamba sa pangalan. Kaya, Lord Jesus, Amen. Kaya, dito, ibig lamang iparating ng Panginoong Hesukristo na nagpakilala siya na siya at ang kanyang ama ay iisa. 10:30 ng Juan. At ang kanyang pangalan ay tatawagin mo siya na Ama kapag ikaw ay manalangin. Mateo Kapitulo 6, versikulo 6 hanggang 9. Kaya mga minamahal, panahon na kailangang lubusan ang ating panampalataya sa pangalan ni Jesus. Dahil ang kanyang pangalan ay higit sa lahat ng mga pangalan. Dahil sa magitan ng pangalan ni Jesus ay iluhod ang lahat ng mga tauhod. Dahil ang Diyos nga ay sasambahin siya sa pangalan ni Jesus. Marami pa ang hindi tumatanggap na si Jesus ay tawaging Ama. Marami pa ang hindi tumatanggap na si Jesus ay tawaging Diyos. Iyan ang isa sa mga relihiyon na ayaw kumikilala kay Jesus. Ayaw tumawag, ayaw tawagin si Jesus na Diyos Ama ay ang Iglesia ni Cristo na itinatag ni Manalo dito sa Pilipinas. Ang kanilang ama ay walang pangalan. Basta na lang sila tatawag, Ama. Pagkatapos sabihin nila sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Kaya hindi nila lubusan na kinikilala si Jesus na siya ang Diyos Ama. Dahil hindi nila lubusang naintindihan ang misteryo o hiwaga ng pagka-Diyos ni Jesus. Si Jesus sa kalagayang tao, siya ay anak ng Diyos. Ngunit dahil sa Isaiah 9:6, ang kanyang pangalan ay tawaging Ama, ang kanyang pangalan tawaging Diyos na makapangyarihan. Bakit? Dahil tumahan sa kanya ang Diyos Ama na siyang Espiritu Santo. Kaya ibinigay ng Diyos Ama ang lahat ng kapangyarihan kay Jesus. Kaya si Jesus ay Panginoon at tagapagligtas dahil ang Panginoon at tagapagligtas na si Jehovah na siyang Diyos Ama na Espiritu Santo ay tumahan sa katawan ni Hesus Kristo. Kaya si Jesus ay nakapaggawa ng mga himala dahil ang kapangyarihan ng Ama ay nasa Kanya. Ang Ama ay nasa kay Jesus at si Jesus ay nasa Ama. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga minamahal. Kaya nga tandaan natin na pagtagumpayan ni Jesus ang sanlibutan. Siya ay sinugo ng Diyos Ama upang panumbalikin ang sanlibutan sa Diyos na sa magitan ng kamatayan ni Jesus bilang anak ng Diyos, bilang kordero ng Diyos. Ang lahat ng sumasampalataya na siya ay tawaging Diyos Ama ay magkaroon ng kapatawaran ng kasalanan. Ang sumasampalataya kay Jesus na siya sambahin na Diyos at Ama
ay mapapatawad ang kanilang mga kasalanan. At kung sino ang kumikilala kay Jesus na siya ay Diyos at Ama, ay magkaroon ng karapatan na magiging mga anak ng Diyos. Napagtagumpayan ni Jesus ang misyon na isinugo siya ng Ama. Ang nagsugo sa Kanya ay nanahan sa Kanyang katawan. Kaya ang Kanyang pangalan ay tawaging Diyos na makapangyarihan at Ama na walang hanggan, na pagtagumpayan niya ang sanlibutan, ikinamatay ng Kanyang katawan na siyang kordero ng Diyos upang Kanyang kamatayan ay magiging katubusan ng ating mga kasalanan. At ang Kanyang pagkabuhay muli mula sa mga patay ay siya rin namang magbigay sa atin ng bagong kaisipan na tayo rin naman kapag mamatay ay mabuhay muli mula sa mga patay at makapiling ng Diyos Ama sa magitan ni Hesus Kristo. Good morning. Ito po ang inyong paglingkod, Pastor Absalom Nabalon Jr., naghatid ng Ebanghelyo ni San Juan. God bless us all. Praise God. Hallelujah. Amen.